Kabayan. May epic pang ulit. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Medyo masaya po tayo ngayon dahil po dito sa breaking news, no, kapapasok-pasok lang po na balita. Ang abogado po ni Tatay Digong na si Kaufman ay humiling po, no, for the first time hiniling po sa ICC na i-dismiss ang kaso dahil po sa lack of jurisdiction, no. Bagong-bago po to, wala pa po nagbabalita nito. Straight from Duda. Masaya po tayo dahil nakikita po natin yung ginagawa po ng abogado ni Tatay Digong na si Kaufman. Kakaibang mga diskarte. Yung sinasabi niyang right timing. No, una hinihingi niya yung conditional release. Tapos pagpapadismiss sa mga judge, ang dami po, no? Pero ito po ang pinakamasaya tayo dahil hiniling na po, no, ng abogado ni Tatay Digong yung pong dismissal na po ng kaso. First time po to na humingi po ng dismissal dahil po sa lack of jurisdiction. Pag may oras pa po tayo, pag-usapan din po natin kasi putok na putok po ngayon ang ikasyam na anibersaryo ng arbitral ruling. So ano po bang kahulugan nito sa ating mga Pilipino? Ang arbitral ruling po ba ay talagang pagpapakita kasi sinasabi po, no, na napakalaking achievement ng arbitral ruling ng Aquino government na parang si Tatay Digong ay trinidor niya yung arbitral ruling, yung pagkakapanalo di umano ng ating bansa laban sa China dito sa arbitral ruling. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, marami pa tayong pag-usapan pag may oras pa, no? Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Tinanong ni Lecien, no, bakit ngayon lang, dapat noon pa. Alam nyo, diskarte po yan, no? At ito po ay veterano, no? Veterano po to. Parang, ako sa tingin ko, ini-establish niya na yung ini-establish ng abogado natin. Hayaan nyo yung ICC na mag-establish na siya ay isang makatarungang korte. Sabay lalatag natin na wala na kayong jurisdiction kung talagang kayo makatarungang korte. Di ba? Yun po yun eh. Okay, pero bago natin pag-usapan yan, meron lang pong legacy ni BBM. Alam nyo po, unti-unti na pong lumalabas yung legacy ni BBM, no? Papalapit po yung SONA napapakita po natin yung legacy ni BBM. Ito po yung naganap kanina. Binawian ng buhay ang isang lalaki na kukuha lang sana ng ayuda mula sa gobyerno sa Capitol Gymnasium sa City of Malolos, Bulacan. Sabado ng umaga, July 12. Grabe po to. Ito po ang legacy nyo, Mr. President, no? Legacy nyo, pipila yung mga tao sa kakarampot na ayuda. Kakarampot po, bakit? 5,000 po mahigit, no? 5,625 ang nakalaan tanggapin nitong binawian ng buhay dahil sa pagpila po sa ayuda. Ayon po dito sa report, no, ng News 5, ito po ay nakapila, kukuha sana ng ayuda, tapos una na po, 2 beses po pala siyang inatake sa puso. Yung unang atake sa same na pangyayari. Ganito nyo po ginagawa, no? Papapilahin ninyo, malamang mainit ang panahon, no? Pipila dahil sa 5,000
5,625 tatanggapin na ayuda. Pumila, inatake na sa puso, malamang ayaw niyang umalis dahil sayang, may nararamdaman na sigurong inaatake na hindi niya pa alam, no? Pero dahil gusto niyang makuha yung ayuda, sa pangalawang atake po, nung hindi na po kinaya, dinala po at naisugod pa po sa ospital, pero wala na po, no? Ilang minuto lang, nakarating pang buhay sa ospital, pero ilang minuto lang po, binawian na po ng buhay. Legacy mo, Mr. President, magbigay ng ayuda. Kung hindi ako nagkakamali, pangalawang na to, no? Pangalawa na po to sa mga binawian ng buhay sa pagpila sa ayuda. Yung una, senior citizen, eto, 40 years old, napakabata. Malamang kung may pamilya to, bata pa po ang mga anak. Grabe tong legacy na to. Sabihin na natin, 2 tao lang yan. Pero, antindi po ng impact. Bakit ka pumunta ron? Diba? Kukuha ka lang ng ayuda, pero kinitlan ka ng buhay. Wala kayong habag. Alam mo yung mga... Alam nyo po yung sinasabi nung mga... Doon ako nagugulat no? Yung sa sinasabi po ng ibang commenter, nakakagulat po. Sabi ng isang nag-comment, sana ipatupad na kasi yung digitalization ng ayuda. Grabe, no? Hindi pa rin sila naniniwala na yung... kumbaga, ganun nyo po ginawang kawawa yung mga Pilipino. Pinaasa nyo talaga. Biruin nyo, instead na manawagan na sana matigil na yung parang pagpapalimos sa ayuda. Alam nyo kung ano sabihin? Sana i-digitalize na lang yung ayuda para hindi na kami pipila. Grabe. Okay, punta na po tayo dito sa ating breaking news. Breaking news po to, wala pa pong nagbabalita sa inyo, tinitiyak ko kasi alas 11 pa lang po dumating to. Hindi pala alas 11, 10:22 to be exact. Ito po, lawyer po ni Tatay Digong, naghain na po for dismissal. Ayan, for the first time po yan, ngayon lang po. Basahin natin ng konti. Lawyers for the former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay sa pahayagang Daily Tribune. Have asked the International Criminal Court to dismiss the case against him over his bloody war campaign, saying the tribunal has no jurisdiction to proceed following the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. Ito po yung sinasabi natin na matagal na po sinasabi to nila Harry Roque na wala na po yan, wala na pong jurisdiction ang ICC sa atin, buhat po nung tayo ay nag-withdraw. So ang sinasabi naman po, may jurisdiction po sila habang tayo ay miyembro pa. So ibig sabihin, by the time na tayo ay umalis, yun po yung time ng 2018, nagpahayag po si Pangulong Duterte na kakalas na tayo hanggang sa 2018. Meron pa po silang jurisdiction. Yun yung pinaglalaban ng mga maka-ICC. Pero sabi ni Kaufman, hindi po yan. Katulad din po na sinabi ni Minardo Guevara. Kaya natanggal na si Minardo Guevara Kasi naniniwala si Minardo Guevara na wala ng jurisdiction yung ICC sa atin. No? Si Boying din naniniwala yan noon Nung bati pa, ito yung timeline, nung bati pa po, yung unit team pa po, si BP Sara at si BBM, naniniwala rin po si Boying na walang jurisdiction ang ICC na sa atin. Okay. Pero nagbago po si Boying nung nag-break up na yung unit team. Yung si BP Sara ay umatake na kay BBM. Ang point lang po, no?
wala po silang jurisdiction. I-quote na po natin. Mamaya na si Guevara. Sabi po ni Minardo Guevara, mamaya na po pala si Kaufman. Natatandaan ko sinabi ni Minardo Guevara, hindi po pwedeng unli. Nag-withdraw na nga yung Pilipinas eh. Hindi po pwedeng sabihin ng kahit sinong korte na iimbestigahan pa rin yung Pilipinas habang sila ay miyembro pa. Eh bakit pa nag-withdraw? Di ba? Parang pilosopo lang po yun. Pero may katotohanan pa po yun. Bakit ka pa magwi-withdraw kung habang buhay ka naman pwede palang imbestigahan nung ikaw ay habang ikaw ay miyembro pa? Sabi ni Minardo Guevara, malinaw po yan sa rules ng ICC, 1 taon lang po, no? 1 taon lang po buhat ng mag-withdraw kayo. 1 taon lang po yung binibigay na palugit sa ICC. Pagkatapos po ng 1 taon, yung kahilingan ng bansa na mag-withdraw ay ganap na pong ipapatupad. Hindi na sila miyembro. Therefore, wala na pong karapatan ng ICC na imbestigahan ang mga mamamayan o yung mga leader o kung sino man yung kakasuhan. So, ibig sabihin, kung kinasuhan nila between 2018 to 2019 o nagsimula silang mag-imbestiga between 2018 to 2019, pwede po nilang ituloy kasi nagsimula na sila eh. Hindi pong ganun yung pangyayari. No? Kaya sabi ni Minardo Guevara, natatandaan ko, hindi po pwedeng unli. Para saan yung pag-withdraw mo? Kung habang buhay ka palang pwedeng ipailalim ng ICC sa kanyang kapangyarihan. Hindi po pwede yun. Kaya ka nga nag-withdraw, ayaw mo na eh. Binibigyan lang ng 1 taon ang ICC para gawin niya yung para may karapatan pa siya, may jurisdiction siya. Dapat may katapusan yung jurisdiction ng ICC sa atin. At yun po ay 1 taon after na ikaw ay nag-file na ayaw mo na. Okay. So, tuloy natin sa sinasabi ni Kaufman. Kaugnay niyan, ang sinasabi ni Kaufman, okay. So, binubutata ni Kaufman yung sinasabi ng prosecutor na yung ICC ay nire-retain niya yung jurisdiction over crimes committed before na umalis yung Pilipinas dito po sa Rome Statute. Sabi naman po ng defense ni Kaufman, no? Yung preliminary examination ni Duterte sa drug war drug war, yung preliminary investigation nila, wala na pong silbihan dahil tapos na po yung 1 year para sakop pa tayo ng ICC. Okay. Ito po ang pahayag ni Kaufman. If the state in question is not a state party contemporaneously with the exercise of jurisdiction, then no investigation may be initiated. The defense said in the filing, whatever steps were taken during the preliminary examination lack consequence. So lahat po na to, labas sa 1 taon, buhat nung tayo ay nagpahayag na ayaw na nating maging miyembro, lahat po yan ng ginawa ninyo, preliminary, mga pagpunta sa Pilipinas, hanggang ngayon po, pumupunta po sila. Nag-iimbestiga. Yung mga pinadadalang ebidensya po, wala na po lahat yan. Ayon sa depensa. Kasi nga, hindi po pwedeng kung kailan nyo maisipan. Hanggang 1 taon lang po yun. Ngayon,
tumatakas ba? Si President Duterte po ba ay tumatakas kung anumang responsibilidad niya? Hindi po. Pinahayag din po, sinabi rin po na ni ni Attorney Kaufman na hindi naman po tinatakasan ni President Duterte kung may bintang po sa kanya ng mga crime against humanity dito po sa war on drugs, no? Sabi nga ni President Duterte, eto po, i-quote po natin yung sinabi, "If I committed a sin, prosecute me in Philippine courts with Filipino judges and I will allow myself to be jailed in my own nation." Yan po yung sinabi ni Duterte, no? Previous statement at kinote po ni Attorney Kaufman. Yung po yung sinasabi natin, kung wala po kayong jurisdiction, hindi po nangangahulugan na tinatakasan ni Tatay Digong yung kanyang responsibilidad kung magsasabi o kung may magsasampan sa kanya ng kaso. Hindi niya tinatakasan yan dahil ang mayroong legal jurisdiction kung siya'y kakasuhan, dapat yung bansang Pilipinas, yung mga korte sa Pilipinas. Very willing siya, very willing po si Tatay Digong na magpakulong dito po sa kulungan sa Pilipinas at humarap sa korte ng mga judge ng mga Pilipino. Ngayon, dagdag pa rin ni Kaufman, hindi uubra na kakalimutan natin yung basic rights. May karapatan pa rin po yung mga nasasakdal kahit narito sila sa loob ng ICC. Wala pa nga rito, ang hinahanap kung sinasabi ni Kaufman, yung kinidnap lang siya eh. Di ba? Kinidnap lang. Okay. Yung sinasabi nila na kaya tuloy-tuloy hanggang ngayon, kahit hindi na tayo membro, wala po yun. Kasi dapat nagsimula kayo nung before 2019. Kung kayo po ay nagsimula ng yung pangunahing investigasyon, yung preliminary, kung nagsimula po kayo ng preliminary investigation, labas sa 2019, lagpas ng 2019 wala na po kayong jurisdiction at that time. Kaya lahat po ng ginagawa ng ICC ngayon na imbestiga, tapos paghahain ng prosecutor ng mga sangkatutak na ebidensya, wala na pong silbi yan dahil pinadidismiss na po due to lack of jurisdiction. Pero hindi natin sinasabi na automatic po yan i-dismiss. At least, no, kinakikitaan natin ng pag-asa na ma-dismiss. Hindi nagmamakaawa tayo na, sige na, palayain nyo na dahil matanda na. Ito, dapat nyong i-dismiss, hindi dahil sa matanda, kundi wala kayong jurisdiction. At yan po ang katotohanan. Sana tablan tong mga ICC. Pero knowing tong mga hayop na to, baka hindi talaban yan. Kaya at least kahit papano nakitaan natin na may development na, pinadidismiss na po ng attorney ni Tatay Digong yung kanyang kaso. Yan po ang breaking news natin. Ayan yan pa lang po, wala pa pong iba. So abangan po natin yan kung ano naman po ang magiging tugon ng prosecutor, at syempre abangan natin kung ano ang sasabihin ng ICC judges. Okay, punta na po tayo sa iba pa pong balita. Ito po, si Robin Padilla. Hindi, yung muna, yung sa, mamaya na pag may oras pa tayo si Robin. Yung po munang sa jurisdiction, arbitral ruling. Pinagdiriwang po natin at ngayon po ay sangkatutak siguro yung makikita nyo. Mga dilawan kasi mahilig sa ganyan yan eh. Sangkatutak yung makikita nyo na yung 9th arbitral ruling. No? Ayan. Na parang ang laki-laki ng ipinanalo, no? Ni Noy Noy.
bida na naman si Noynoy dahil sa arbitral ruling. Alam po ninyo, ito po ang katotohanan, no, sa arbitral ruling na yan. 20 na, nakikipagmatigasan po si Noynoy. Buhat nung po si Noynoy, nakipagmatigasan po siya sa China. Tandaan po natin, nung panahon po ni Gloria, wala po tayong usapin. Wala po tayong wala pong ano yan, yung mga insidente ng binobomba tayo ng water cannon ng China. No, kasi nakipag-deal si Gloria sa China eh, no? Meron silang healthy diplomatic relationship ng China. Nung pumasok po si Noynoy, iba, nagmatapang tayo, no? Nagmatapang. Tapos naloko tayo nitong mga diplomat natin na nagsabi na pinaatras, 'di ba? Naalala niyo yan, pinaatras yung barko natin kasi ano na sila eh, yung barko natin, pandigma natin, tsaka barkong pandigma ng China, nariyan pareho, magkakaharap. Para maiwasan po yung tension, maiwasan po mauwi sa gera, nakialam ang US, inutusan, through our diplomats, sabi, pareho daw umatras yung mga barko para hindi po matigil o para mawala po yung tension dyan sa South China Sea. Okay, sa madaling salita, tayo tumugon. Yung mga barko natin pandigma, tinanggal natin dyan. Yung China, hindi. Yung pala, wala namang kasunduan na ganun. Sa madaling salita, naloko tayo. Naloko ang si Pinoy. Ito yung yung bakit tayo napunta sa arbitral ruling. At dyan na po nagsimula na magtayo unti-unti ng mga artificial land, artificial island itong China. At napaka-ironic po na yung pinanggalingan po ng pantambak nila, hindi naman pwedeng magtambak sila ng galing pa sa China dahil ang layo po ng China, di ba? Mas malapit po tayo sa Pilipinas. Napaka-ironic po, yung mga pinantambak dyan ay dito pa po galing sa atin. No? Kung i-search nyo na lang po, kung hindi ako nagkakamali, sa Zambales po karamihan ng mga pinantambak dyan. So inalaw natin, binentahan natin ng panambak yung mga China at yun po yung mga Nagsimula po yan 2013, yung pagtatambak na yan, artificial. Ayon kay Parlade, willing po yung armed forces natin. No? Naghihintay lang sila ng order, pipigilan nila. Kasi nananansya lang po yung China din eh. Malamang kung pipigilan sila ng Pilipinas, aalis din sila dahil hindi naman combatant yung gumagawa ng artificial island eh. Wala pong order sa AFP na patigilin yung mga Chinese sa paggawa ng artificial land. Ngayon, nung lumalaki na po, kasi nung simula daw, sabi nga ni Parlade, kayang-kaya talaga nilang pigilan dahil nagtatambak pa lang eh. Bubugawin lang nila yung mga nagtatambak. 'Di ba? Okay. Ngayon, natayuan na ng teritoryo, naging isla na. Nung hindi na natin kayang palayasin sa mga tokis-tokis, masyadong astig sa tokis. Para ngayon, same. Matapang tayo, tokis lang. Water cannon pa lang binobomba sa atin eh. Ang ginagawa natin, nagmamakaawa na tayo sa international eh. Binobomba kami ng water cannon. Alam niyo po ba ang ginagawa ng Vietnam pag binomba sila ng water cannon? Binobomba rin nila. Nauuwi ba sa gera? Hindi naman eh. Pagtatanggol sa teritoryo eh. No? May nakaisip po, sa payo ng magaling na si Antonio Carpio, pinangunahan po ni Antonio Carpio, yung pagsasampa po ng kaso sa arbitration. No? Alam niyo po, ang meaning po ng arbitration, dalawang bansa kayo na pagkakasunduin kayo. Arbitration nga eh. Di ba? Okay.
So, anong nangyari? Hindi pinansin ng China. Siyempre, nanalo tayo. Pero hindi naman po, paliwanag ko lang ang tinanggihan ng Pilipinas dun, yung claim ng China, yung 9-dash line. Yung claim ng China na halos lahat yan ay kanila, yun yung tinatanggihan natin. So, ang ruling po dun, nanalo tayo by default. Alam nyo po, kahit sa basketball, may mga team kami, di ba, na naging miyembro ko, kahit babangko ako, naging miyembro po ako ng mga basketball team. Pinakawalang kwentang panalo, yung default, winning by default. Alam nyo kung bakit? Hindi kayo nakalaro hindi kayo pinagpawisan Nanalo kayo, pero uuwi kayo na lulugo-lugo dahil, hindi nagpakita kalaban namin. Panalo kami by default, ang pangit. Kasi sushoot ka lang ng isa ron Wala kang kalaban, panalo ka na. Tigil na laro. Hindi po kayo patatakbuhin. Wala po mangyayari doon pag hindi sumipot yung kalaban. Winner by default, yun po yun. Walang kwentang panalo. Yan po ang panalo natin. Winner tayo by default. Hindi po ako pro-China. Kinukundin ako po yung ginagawa nila ng China. Kaya lang, kung ako po masusunod, bobombahin ko rin yun na water cannon. Ganun po magtanggol ng teritoryo. Kaya ka nga may AFP, di ba? Again, sabi ni Parlade, na-miss natin yung chance. No? Nung nagsisimula sila, panahon ni Pinoy, panahon na gusto nyong tawaging hero dahil sa arbitral ruling. Na-miss natin yung chance. Okay. Bakit po, basically, hindi po kikilalanin ng malalakas na bansa yan. No? Magtapatan po tayo. Hindi po kikilalanin yung ruling na yan. Kahit sino pong malakas na bansa. Ibig ba sabihin? Kasi, armas po yan na mahihinang bansa. Kung pwede pong ihabla sa korte ang mayayamang bansa, di dapat yan na lang ang gawin ng mga mahihinang bansa. Pero sa kasaysayan po ng mundo, wala pong sinakop na bansa. Ay, sinasakop nyo kami magsusumbong kami sa korte. Real talk po yan. Mag-aral po tayo ng history. Maski po sa Philippine history, wala po tayong sinumbungan. Sinakop tayo ng mga Kastila. Anong ginawa ni Lapu-Lapu? Ayaw namin sa inyo. Kinatay si Magellan. Pupunta na naman dito. Nagre-resist tayo pero mas malakas na yung mga dinala nila rito. Unti-unti tayo nasakop. Ang ginamit pang ang pananakop sa atin yung krus at espada. Anyways, sa madaling salita, never po sa history ng mga mananakop na yung mga sinasakop nila nagsumbong. May pinagsumbungang korte. Sino lang po makakaisip ng ganyan? Na habang sinasakop yung bansa mo, ay magsusumbong, maghanap ka ng korte. Yung mga taga-korte po. Si Antonio Carpio. Natural yun ang upbringing niya. Pero yung mga katulad po nila nila General Parlade, willing po silang lumaban. Yun yung training nila. Pagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga po, ito pasensya na po kayo, bakit parang nababago tong natin. Ngayon lang po ako magdi-discuss total 9 years anniversary. Kaya nga po, may mga armed forces. Kung pwede pala, kada may mananakop, pwede pala yan na may tatakbuhan kang korte. Bakit pa magtatayo ng armed forces ang mga bansa? Tanong. Nung nilusob po ba ng Russia yung Ukraine, may pinagsumbungan po bang korte ang Ukraine? Ano po ang ginawa ng Ukraine? Pinagtanggol nila yung sarili nila laban sa pananakop ng Russia. Hanggang ngayon, may digmaan sa kanila. Bakit? Pinagtanggol May nabalitaan ba kayong tinakbuhan yung Ukraine na korte? Wala.
Dahil po, katungkulan ng isang bansa na ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Hindi, ewan ko kung paano nyo makikita na yan ay tagumpay ng Pilipinas. Actually, nasakupan tayo ng teritoryo at ang tanging ginawa natin para lang po hindi tayo kahiya-hiya na hindi natin nilabanan yung inchik habang sinasakop yung teritoryo natin. Wala tayong pinadalang barko, hindi natin sila pinagtitira yung mga gumagawa ng mga nagtatambak doon. Wala tayong ginawa. Pagbangon lang sa puri para may pagmalaki pa na. Kita nyo ha, hindi namin pinagtanggol ang teritoryo namin ha. Pero dinimanda namin kayo, be. At nanalo kami, be. Oh, ano sabi ng China? Hindi namin kinikilala yan. O may nagawa ba tayo to reinforce? Wala. Sino po magre-reinforce ng panalo natin? Wala. Hindi nga kinikilala ng China eh. Anong gagawin nyo ngayon? Sabi ng China, hindi namin kinikilala yan. Anong gagawin nyo? Eh di maghanap uli kami ng mga pagre-reklamuhan. Hindi pa rin namin kikilalanin. Anong gagawin nyo? Ang usapin po ng teritoryo ay usapin po ng pagtatanggol. Alam po ng mga bayani natin yan. Sila Bonifacio, tabak lang po. Yung mga nauna pala kala Bonifacio, yung mga hindi natin kilala, yung mga panahon pa nila Diego Silang, nila Tamblot, nila Daguhoy. Lahat po yan, pinagtanggol yung teritoryo nila. Hindi po sa korte. Wala po sa kasaysayan ng mundo, yung nananakop po yung Roman Empire. Sinasakop nyo kami. Ididemanda namin kayo sa korte. Nung sinakop ng Roman Empire, ang buong mundo, kaninong korte tumakbo yung mga sinakop niya? Sila ang power. Sila ang judge. Sila lahat. Ang mga mananakop. Yung ang Mongolian, sinakop niya ang buong Asia, sinakop niya ang buong Europa. Sino po? Kanino sila tumakbong korte? Ang pagtatanggol ng teritoryo ay literal na pagtatanggol ng teritoryo. Nabalitaan nyo ba na nagsampa ng reklamo yung Ukraine laban sa Russia? Hindi po. Kung sila ay nagsampa lang, kung ginaya nila ang Pilipinas, walang ginawa, eh baka sakop na ng Russia ang buong Ukraine ngayon. Ang kinakailangan mo, wala kang karapatang maging bansa kung hindi mo kayang ipagtanggol lang yung teritoryo. Yun lang. Yun lang po sa usapin na yan. Di po ba? Teritoryo po yan, pagtanggol mo. Kung hindi mo kayang pagtanggol, shut up. Yung mga sundalo po natin, kaya po nilang ipagtanggol yan. Siyempre, naghihintay lang sila ng utos. Pero ang trabaho po ng mga sundalo, ipagtanggol ang teritoryo. Pero ang trabaho ng mga diplomat, makipagdiplomatikong relasyon. Hindi po pwedeng diplomat, dakdak rin ng dakdak, nakikipag-away din. Hindi nga tayo naman inaaway. Hindi naman tayo inaaway. Di ba? Oh. Kasi kung missile na po. Nanonood po ba kayo ng mga gera ngayon? Missile na po ngayon ang mga gera. Ilan ba missile natin? 2? Hindi ko kayo pinagtatawanan. Pero ganun po talaga. Yan po talaga, hindi pa po nababago yan. Ang mga bansa na hindi kayang ipagtanggol, kaya nga may armed forces eh. Hindi po pwedeng yung bansa na kada merong intrusion, kada merong mananakop, ay tatakbo kung kanino. Oh, ito sinasakop kami oh. Oh, tapos ipagmamalaki. Marami ng bansa na nagpahayag na suporta na ayaw nila yung ginagawa ng China. Eh tayo, ayaw pala natin eh. Di bombahin din natin sila. Water cannon. Naku, tinapay.
Hindi po, tama na po yung mga pag-ano natin, yung mga panay-panawagan tayo na suportahan nyo kami, suporta. Hindi po bida si Benigno Noynoy Aquino. Siya po, ang panahon niya nung nasakupan tayo. Thank you very much kay Abraham Quiason na nagbigay sa atin ng 250 pesos na pangkape. Okay, may oras pa tayo. Matatalakay pa natin tong kay Robin. Ito po, si Robin Padilla po ay nagsabi na po na kita nyo, panay ano ngayon ng PDP laban, no? Napakarami pong mga paganda. Robin Padilla urged Senate to probe witness bribery claim. Ito po ang kagustuhan ni nag-file po ng resolution si Robin Padilla para po maimbestigahan yung allegedly ay bribery ng mga witnesses. O, alam niyo na kung sino po ang maiimbestigahan dito. Walang iba kundi ang napakahusay na si Risa Hontiveros. According to Padilla, is aimed at protecting the integrity of legislative process and ensure accountability and fairness in public. Ayan po. So, yan po. Kung yung mga aligasyon po, lalo na tong aligasyon ni Michael na siya ay binayaran ni Risa Hontiveros. Di ba? Ano yung sabi na nga ni Michael? 1 million kung isasama niya yung mag-ama. Kaya po merong merong sinabi yung Michael na nakita niya na mga baril doon sa Glory Mountain. Yan po yun. Yan po yung ugat, no? So, mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Sana matuloy yan, no? Yung resolution mo. Sana totoo nang maimbestigahan yan. Thank you very much kay ano na ang pangalan nito? Kilala ko na to eh. Misuki. Nakalimutan ko yung pangalan ni Ma'am Misuki. Thank you very much sa 1,600 yen. Okay. So, dapat talagang imbestigahan yan, Senator Robin. Sana, i-push mo yan sa 20th Congress na maimbestigahan naman ang mga katulad ni Risa Hontiveros. Nasanay na kasi. Sabi nga ni Yesesyo, pangatlo na. Third na ano niya na yan, no? Pangatlong involvement dyan sa mga tanim witness. Okay, speaking, no? May banat dito si Hontiveros. Kasi pinahayag po ni BP Sara, kaugnay po ng report na yan, pinahayag kasi ni BP Sara na ini-encourage niya to si Michael na magdemanda. I-demanda yung kung siya man po ay pinilit na mag-false witness laban kay Apollo Quiboloy. Kung gusto niya, i-demanda niya yung nag-false witness. At bilang bawi naman po ni Hontiveros, sabi po ni Hontiveros, curious daw siya. Paano raw po nagkaroon ng affidavit ni Michael Murillo alias Rene, itong si BP Sara. Nakakatawa ka, no? Nakakatawa ka naman, Hontiveros. Ikaw nga, senador lang. Hindi kita minamaliit, ha? Kaya lang, kumpara kay Vice President, talaga mas maliit ka. Ikaw nga, senador lang, eh. No? May kakayahan kang magkaroon ng mga witness. May kakayahan ka na mag-alaga ng mga witness. Sa tingin mo ba yung Vice President? Baka nga, kampo pa ni Michael yung nagbigay sa kanya ng kopya, eh. Nakukuha niyo ba? Baka nga yung kampo pa ni Michael Murillo, kung sino man yung sinasabing kampo niya, baka siya mismo yung nagsasabi na bigay nyo naman to kay Vice President, di ba? Para matulungan ako na maprotektahan ako. Pwedeng mangyari yun, eh. Sa tingin mo ba walang koneksyon yung mga Duterte talaga? Sa tingin mo walang koneksyon yung Vice President ng Pilipinas? Sabi nga ni BP, di ba? Alam niya na nung siya ay budget hearing. Alam niya na mula mismo sa mga miyembro ng komite ni Kimbo.
isa sa mga congressman na miyembro ng komite ni Kimbo ang nagsabi sa kanya kung paano ang i-open ay kung paano i-open yung confidential fund ang ibabanat sa kanya sa budget hearing. Kaya nakapag-adjust na kagad si BP Sara before humarap kay Kimbo at sa mga alagad ni Kimbo. Kaya frustrated sila eh. Di ba? I forgo. Naalala niyo? Napaghandaan sila. Miss nyo nga sa mga kakampi mo, merong intel si BP Sara. Tapos magtataka ka pa kung bakit nagkaroon ng ano. Ano ngayon, illegal ba magkaroon siya ng affidavit? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay na reaksyon, no?